Ayan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, no? Ito na naman ay isang hapon na ating pagsasaluhan na punong-puno ng kaalaman at kaisipan na siyang ating dadalhin sa ating lipunan. Ito ang Kalambag. Ayan, no? So, alam naman natin ngayong Marso, kumaga National Women's Month na siyang lagi natin pinagdiriwang kada buwan ng Marso. At alam ko lahat dito ay excited lalo-lalo ng ating mga kabataan kasi nga alam na talagang laging sila yung ating prioridad sa episode na ito. So ayan, kasama ko ang dalawa ulit sa ating mga magigiting na mga host, no? As well as mga babae din sila. Ayan, kaway-kaway ka naman dyan, Day Meryl. Say hi to them. Hello, magandang hapon sa Ayan, ating also, lahat. ayan, no, napaka-blooming ni Meryl. Ayan naman, kaway-kaway din sa'yo, Raisa. Say hi to them. Magandang hapon. Ayan, may hapon sa inyong lahat. Maadyong hapon kaninyong tanan, no? So, alam niyo ba, since meron tayong dalawang kasama na puro babae, so parang hiya tuloy ako. Joke lang, no? So, ayan. Ayan, no? So, Day Meryl, how's your week, no? How's your week? How's your day? How's your, tawag na to, your week of, ngayong Marso na ito. So, can you share us, no? Ano mga nagkaganapan mo sa buhay? Yes, so ang mga naging kaganapan for the past weeks ay medyo hectic ang schedule, naging busy, kaya naman medyo not feeling well ngayon kung napapansin niyo sa boses ko. May sipon ako ngayon and ayun, naging busy nga talaga last week. Nagkaroon kami ng Psych Fest sa aming department and bilang governor, isa ako sa mga nanguna talaga sa pag-prepare sa event na yon and ayun, gaya ninyo, may mga sleepless nights at may mga araw na halos walang pahinga dahil masyadong tutok no na sa pag-handle ng event, syempre kailangan i-ensure mo na lahat ay well prepared, 'di ba? Kailangan ma-check mo yung mga kailangan ihanda talaga para pagdating ng araw ng event ay tuloy-tuloy na at walang mga problema. So ayun, siguro ngayon na natapos na yung event at successful din naman, hopefully makapagpahinga na ng konti kahit medyo marami pang kailangan asikasuhin, yung mga narrative reports, syempre may mga ganun Mm. pa after ng isang event, di ba? So ayun, tsaka balik sa pagiging usual estudyante, wala masyadong ganap sa department, pahinga muna at ayun, estudyante muna. Next week nga mayroon kaming mga ano yun, spoken poetry. Kaya pinaghahandaan ko rin yun. Kayo din ba, Riza? Ikaw? Mm-mm. Dalawa. Kaya, syempre kami, yun nga, kagaya sa inyo, busy din kasi marami kaming hinahabol ng mga lesson, tsaka malapit na din kasi yung Holy Week. So, kailangan mag and yun, sunod-sunod yung mga reporting and kagaya kay Ate Mary, marami ding mga sleepless nights. Pero, yun, kinakaya naman kasi para sa good din kaya. So, ayan, no, talaga napaka-empowered naman ng mga babaeng to, no? So, para talagang, no, tawag neto, they are all empowered, no, like me. Char. So, sa akin naman, no, let me share. So, pare-pareho naman tayo, may mga sleepless nights, ganon. Since sa akin naman, I have my, tawag neto, pre-demo last time, no, last week, oo. Then, after that, I'm also preparing for my another demonstration again, no? Dalawa ata yan, magkakasunod, no? So, ayan, lesson plan there, IMs there, whatsoever. And of course, meron namang thesis, no? I think last week of March, no? Yung defense. Or kung hindi kami mauna, abot pa kami ng April, ayan. Then after that, no, after the IMs naman is, I have also, no, since I am the current, muna ngayon, so ito, Senate President in charge, no, ng school namin. So, I am handling all the numbering them, then also representing our, of course, institution, no, sa mas malaking campus, sa USM main campus, Kabakan, no. So, last night ata kagabi, nag-meeting kami with them regarding sa
revision ng aming CBL o Constitution and Bylaws, and itutuloy siya mamayang 5:30. Ayan, so naggabi, napaka-hectic na schedule ko. But and then again, time management, dedication is a must, no, to continue we have started. Ayan, so oh my gosh. So parang kinikili ako today, no? Kasi Women's Month. So kailangan mga empowered tayo dito lahat, no? Tama ba, Day Meryl? Yes, syempre. Ngayon ngang buwan na ito at syempre kahapon sinelebrate natin ang Women's Day at Women's Month. So, ayun, this month ang daming mga nangyayari sa iba't ibang lugar, no? May iba na lunsad ng Purple March in celebration sa Women's Month or Women's Day. And ayun, Oo. may mga sa amin ding school, nagpaplano kami kung paano namin yun i-celebrate, gaya ng pagbigay ng seminars, mga ganon, raising awareness tungkol sa rights ng mga kababaihan. Sa inyo ba, Riza, paano nyo na-celebrate ang Women's Month sa school nyo? Dito naman Ate Meryl, kagaya ng mga nasabi mo, meron din kahapon na seminar about sa mga rights and um, sa mga rights ng kababaihan. Dito lang din siya, school-based siya na seminar. And kahapon is Purple Friday dito sa campus namin. Ini-encourage ang lahat na magsuot ng purple or any shade na ano ng purple kasi to support ang celebration ng yun nga ng Women's Day and Women's Month. So far yun yung mga nangyari dito sa amin sa campus namin kahapon, pero um nakat short siya kasi sobrang init sa amin dito, Ate Mel. Umabot ata ng 40 degrees. So, na-cut short siya and hindi siya natuloy-tuloy hanggang hapon kasi sinuspend na yung klase kasi napaka-easy talaga dito sa amin sa ngayon, Ate Mel. Naku, totoo. Sobrang init kahapon. Nabalitaan ko na, ayun, 40 nga, 40 to 41 yung heat index. And kahapon, nasa Cotabato City ako, Day-Akim. Kung naaalala mo, last punta ko doon, magkasama tayo. So ayun, nakabalik ako doon kasi may inasikaso and sobrang init nga talaga. Kaya naman mag-ingat-ingat din tayo, no? Insert ko lang sa ating topic na mag-ingat tayong lahat, laging magdala ng tubig at mag-hydrate kasi hindi biro yung init ngayon, no? Hindi lamang siya harmful sa ating skin, no? Kundi harmful din siya sa atin mismo. Pwede tayong magkaroon ng kapag hindi natin na monitor yung ating katawan, pwedeng magkaroon tayo ng ano ba, yung mga worst cases gaya ng stroke, 'di ba? So, talagang kailangan ingatan natin ang ating mga katawan. Ayun, balik tayo sa ating topic. Napaka-exciting ng celebration sa school nila, Riza. Kayo day Akin, paano din ba? Siguro sa amin, last year ito kasi wala pa kami today. So, maybe in this month o last week of March ata is a celebrate. So, with the partnership of Autonomous Student Government, with the administrative officers of University of Southern Mindanao, Kinatawan City Campus, ayan, no? So, ilan sa ginagawa namin is yung tawag nito, yung of course parado ng mga kababaihan. Wherein, ine-execute yung mga profession ng mga babae, ano yung pinaka-role ni babae sa isang lipunan, sa isang eskwelahan, as well as of course may mga dance competition yan, no? May mga street dancing, ayan. Parang siyang festival, may mga parlor games with participants is all women of course. And may pang iba, may mga seminars about gender equality and of course sensitivity as well. So, ayun, sana sa ibang school din yung mga ganito, not just to spread awareness, but also to celebrate the womenhood of each women. Na talagang very relevant, no, na malalaman lang natin, hindi lang sa araw na ito, araw na mahalaga ang role ng mga babae sa ating. Tama ba, Day Marion? Yes, exactly. Napaka colorful no ng ating mga celebration sa bawat paaralan, and it's nice to realize no and to think back na kung dati ay halos hindi pinapakinggan ang mga kababaihan, talagang mga kalalakihan ng yung binibigyan ng karapatan, binibigyan ng privilege mag-aral at kung ano-ano pa. Pero ngayon
may dedicated na araw, may dedicated na buwan talaga para i-celebrate yung mga kababaihan. Pero matanong ko muna kayo isa't isa, bakit ba natin kailangan i-celebrate ang mga kababaihan? Sa tingin ninyo, sinong gusto mauna? Riza? Si Kuya Aki, no? Go, Day Akim. Ano Sino ba na? para sa iyo ang mga kababaihan? Ayan. Siguro for me, no, it's very important for us to celebrate this, tawag nito, Women's Month, no? Kasi sabi ko kanina, no, to recognize, to appreciate the efforts of our women in the society, no, na malaking contribution talaga nila, no? Because way back in our prehistoric time, mag-storytelling tayo, no? Prehistoric time, oo. Yung nagiging role ng mga babae before is they don't allow to lead. No? Kung naalala niyo mga babae lang dati, yung mga binukot, ganun yung role nila yung ikukulong sila sa isang kubo, ganun. And after that, hindi sila papatapakin ng lupa, hindi sila pwedeng lumabas, no? From the word itself, binukot, from the word itself, nabukot, it means parang itago siya, no? Sa mata ng lipunan, ganun. Tapos, saka lang sila ilalabas kapag mag-aasawa na. Although, kumbaga, yun yung way ng karamihan ko, to preserve yung isang babae na para siyang dowry-dowry rin na, na kapag ipinakasal siya is, ayun, may agreement for both parties, no, na para magbibigay ng ganitong kalaki si lalaki doon sa pamilya ng babae kasi maalagaan nga, no. So, ganun yung role ng mga kababaihan dati. Kung hindi naman, sa nakakatanong na babae is ginagawang mga babaylan o ito yung mga babae na taga-dasal. So, for example, kung gusto mong lumapit tayo, pwede kang such time na dumating yung mga tawag dito, yung mga Spanish muna. O, Spanish muna, ganun pa rin. Yung babae dapat tahimik lang, no? Hindi dapat sila nakikihalubilo sa mga usapang pang lalaki kasi pa usapang lalaki is mas mataas daw umano kaysa sa pang babae ng mga usapin. Then, until such time, dumating yung mga hapon, no? Mas nagkaroon ng abuse. Mas dumami yung mga, abuse cases that time. Kasi dito na nag-exist yung mga comfort women. No? Do you have an idea, Meryl and Raisa, when it comes sa, comfort women? Familiar ba to sa inyo na word? Yes. Oo, ayan. So, nandun si comfort women, no? Dumating si comfort women. Sa hindi po nakakaalam, no? Pwede niyo po siyang i-search in our Google. No? So, ngayon, gagamit muna ako ng discovery approach. Ayan. I will let you to discover this. Oo, so, ayun. Comfort women. And unti-unti nag-develop yung mga laws, policies, or, of course, human rights na nag-initiate ni tawag ito ni UN, which is the CEDAW, no? Convention of Elimination, wait lang, Convention on the Elimination of all forms of violation against women ba yun? Ay, all forms of discrimination against women. No, CEDAW. Correct me if I'm wrong po. No, yun yung natatandaan ko. So, hanggang dumating si CEDAW, then yung mga parts of yung mga countries no, na member ng UN is they promise na they will support CEDAW and they will also craft any laws, a lot of laws na to support our women in different countries. So, yun yung yung pagiging historic na no, pagkakaroon ng women's right and bakit nag-exist si women's right to protect the welfare and the rights of every woman no that exists in this world. So, yun lang. Ikaw naman, Raisa. Pag nag-storytelling ata ako. Go, Raisa, ikaw na. Oo, Naisaysay mo ang na ano, revolution, Day Akim. Go, Riza. ako na, ano ulit ate yun, Ate Meryl? Parang Sa, nawala ako dun sa description ni Kuya Akim. ayun. Sa tingin mo, bakit ba natin sineselebrate yung Women's Month or Women's Day? Or bakit kailangan natin pahalagahan ang mga kababaihan, lalo na sa panahon ngayon? Okay, para naman sa akin, Ate Meryl, dapat nating pahalagahan or i-celebrate ang Women's Day and Women's Month kasi
tayo ay nanggaling sa ating mga nanay, and ang mga nanay natin ay ang mga kababaihan. Para sa akin, yun yung main reason kung bakit natin dapat i-celebrate yun, bukod pa sa Mother's Day. Kasi kung hindi dahil sa kababaihan, hindi tayo wala tayo dito ngayon, hindi tayo mabubuhay sa mundong ito. And um para sa akin, Ate Meryl, ang mga babae is higit pa yung mga makakaya nila sa inaakala natin, kasi yun nga, they can bear a child, and also alam mo yun, parang napapasigla nila yung mga tahanan natin. Aminin man natin or hindi, iba talaga yung atmosphere kapag nandyan yung mga nanay natin and may babae talaga sa bahay. For example, kapag nandyan yung mama mo, bukod sa anong tawag dito, maingay. Bukod sa maingay, kasi dami nila nakikita, ganyan, ganyan. Bukod sa maingay, talagang um, parang masigla yung bahay, ano. Hindi naman sa inaano natin yung mga kalalakihan, pero parang iba talaga yung atmosphere, and talagang parang masigla, and parang well organized yung sa bahay natin. And sa schools naman, um, parang nadadala nila yon, kapag ang teachers ay mga babae, parang nadadala nila yung mga attitudes nila sa mga bahay nila. And para sa mga students na hindi nila nai-experience yung mga comfort na ganun sa mga bahay nila, nagiging chance nila yon para ma-experience yung care ng isang babae sa mga schools nila. And yun yung para sa akin, kung bakit dapat natin i-celebrate and i-value yung mga kababaihan. Yun natin may. Yes, super agree ako no sa inyong dalawa. Siyempre, Day Akim, salamat sa pag-share ng revolution, no? Kung bakit nagkaroon o mula dati hanggang sa pagdating sa panahon ngayon, kung bakit natin na-celebrate ang Women's Month. At siyempre, agree na agree ako sa iyo, Riza, no? And to add lang, no, bilang isang kababaihan, isa sa mga pinagpapasalamat ko talaga ay ayun nga, na sa panahon ngayon nasa-celebrate tayo kasi ang mga kababaihan ay talaga namang na-shape niya rin talaga yung society natin as a whole. Not only dahil, ayun nga, we have the ability to give life, no? Walang mga generations, wala tayo ngayon kung wala ang mga kababaihan, di ba? Of And course. yes, and syempre, in terms of shaping our um, society, no, breaking barriers and norms, ang mga kababaihan din ay naturally strong dahil alam mo yun, parang sa atin mismo, no, biologically, every month, 'di ba? Talagang nilalabanan natin yung hirap ng pagkakaroon ng monthly period or yung mas masakit, 'di ba, yung menstrual cramps o dysmenorrhea. So, ayun, biologically pa lang talagang built strong tayo, and syempre sa hamon ng buhay, iba yung resilience na nai-influence ng isang kababaihan sa kanyang community. Makikita natin na sa babae mismo talagang matapang sila, 'di ba? And syempre, hindi lang nun, no, kabaliktaran nun. I mean, siguro, flip side of the coin, no, isang kababaihan sa may side siya na talagang strong, and syempre may side din siya na soft. At yun ay ang ating pagiging emotional or sensitive. And I think isa yun sa ating mga asset bilang kababaihan na tayo ay empathetic, no? Marunong tayo makiramdam sa ibang mga tao, or mayroon tayong taglay na emotional intelligence. And I think isa yun sa importante, lalo na sa panahon ngayon na divided tayo sa ating mga differences, 'di ba? Maganda na maipalaganap natin yun bilang kababaihan o ma-influence natin ang ibang tao na magkaroon tayo ng connection, or um, gamitin natin ang ating taglay na empathy para makapag-build ng connection at maintindihan ang iba't ibang klaseng mga tao. So, ayun, napakaganda at talaga na muni-muni or pag-isipan, no, ang mga um,
ang mga rason kung bakit kailangan natin i-celebrate ang Women's Month. Pero syempre, dahil mayroon tayong platform gaya ng Kalambag, ay maganda rin gamitin natin ito para hindi lamang i-discuss, no, yung mga ganoon, yung para sa atin kung bakit sineselebrate natin ang Women's Month, kundi magbigay rin or mag-raise ng awareness tungkol sa mga issues na kinakaharap ng mga kababaihan na talaga namang evident, no, nababalitaan natin or nakikita natin sa social media, no? So, ikaw, Riza, baka may mga na-observe ka na mga issues ng kababaihan ngayon o ikaw mismo ay naranasan mo, baka may maisha-share ka. Ako, sa personal experiences ko, Ate Meryl, no, of course, marami ako nakikita ng mga yung parang mga issues or mga problema na ang concern ay mga kababaihan. Una na dito is yung parang ina-underestimate pa rin or parang dinidisregard pa rin yung power or yung kakayahan ng babae para gawin ang mga bagay-bagay na akala natin is hindi makakaya ng mga babae. Yun talaga yung na-observe ko mo pa rin, Ate Meryl, ano, kasi wala, ang share ko na lang ito, no, kasi nung first year ako, meron akong parang classmate, and since halo-halo na kami doon and three different um, ng isang classmate na kapag uh, parang mga mabigat or parang mahirap na gawain sa school, parang sinasabi niya sa akin na, "Ano ba yan? Hanggang tulungan kita dyan. Sure ka ba matatapos mo?" Ganun. So, parang, um, tingin niya sa akin. So, parang, sa doon na part, nasabi ko na, hindi pa rin pala talaga natatapos yung parang, gender stereotyping ng mga tao, and marami pa rin talagang mga ano na nag-iisip na marami na ang mga babae is yun lang, dun lang sila, soft lang sila, hindi sila used sa mga bagay na mga mahihirap or mga bagay na mabibigat or mga ganun. Yun soft lang talaga sila. So parang nasabi ko na, ay, ganun ka pala talaga. Hindi mo pala talaga ina-acknowledge yung power ng mga kababaihan. So, yun yung para sa akin, Ate Meryl. Mayroon pa rin mga gender stereotyping na nangyayari even sa 21st century, Ate Meryl. Tama, agree na agree ako doon, Riza, no? Marami rin akong mga napakinggan na kwento na tulad nun. Pero ikaw, Aking, baka may maidagdag ka or own experience mo tungkol sa mga suliranin ng kababaihan. Baka may kaibigan ka na na-share sa iyo ang kanyang kwento or na-observe mo mismo sa iyong kapaligiran. Sige, no? So, ayan. Maring, of course, in emotionally, mostly kasi talagang is, kumbaga tama na medyo sometimes emotionally sensitive sila, especially kapag, kumbaga, dinadaan ng araw. Alam niyo naman yung, di ba, yung parang menstruation date, ayan. So, doon minsan is, hindi naiintindihan ng iba, bakit ganon? No? So, dapat tayo mismo is makaintindi tayo, no, na may mga ganon silang attitude. Kumbaga, intindihin din. At isa pa, no, mostly na degree itong mga babae when it comes sa tawag nito, sa relationship kasi minsan talaga no na yung some part na sabi, uy babae kayo na tama lahat chuchu. Wherein sa iba is okay sa kanila, but sa akin hindi. Kasi mostly kasi when it comes sa relationship, diba dapat fair na may nagbibigayan, may nagpapakumbaba, not all the times Yes. babae yung nagpapakumbaba, not also laki yung nagpapakumbaba, so dapat fair. Ganun na. So, wag natin masyadong tingnan na porket babae is tama, ganun. Not to the point na talagang yun yung nagiging reason ng karamihan. No, na, ay, babae dito na siya, tama naman na siya. Oo. Sa Bisaya, o sa Tagalog pa is kumbaga, ay, alam, babae naman siya eh, so expected tama siya. So yung parang gano'n na mga term. Minsan narinig natin yan when we are in the school,
when we are in some places, mga public yun. Tapos, syempre naman, di pa nawawala yung unemployment talaga, no? Na talagang, sabi natin na may may mga ibang companies that they don't hire women, especially sa yung pagiging driver. Kasi when it comes, driver is, lalaki talaga, no? Kung makikita natin sa lansangan yung mga driver ng jeep, driver ng van, whatsoever, is talagang lalaki, lalaki talaga. So, yung mga parents is, dinidiscourage sila yung mga anak ng babae na, ay, wag kang ganito. Doon ka sa cook carry, ganon. Doon ka sa massage therapist. Doon ka sa nail care, ganon. Especially, when I was in grade 9, no? Um, may mga lalaki na gustong mag-beauty care, no? For the lang pala, to experience na din or somehow, yun yung talaga yung gusto nila. But my Mm-mm. advisor didn't allow it, no? Kasi daw lalaki sila, dun sila sa carpentry. Tapos, meron naman yung mga babae na nandun sa carpentry, kukuha, nilipat sa beauty care kasi daw babae daw sila, baka daw hindi nila kaya, which is wrong, no? Talagang preference yun nila, yun yung gusto nila. So, why not, hayaan natin sila to explore themselves kasi parang part yun ng discovering nila sa sarili nila kung kaya ba nila ma-explore. Kumbaga, tawag nito, yung lumabas sila sa comfort zone nila, ay baka kaya ko mag-explore ng ganito, ganyan. So, why not i-allow natin? Kasi sa education dapat ganun eh. We will allow our students to explore in any field, no, na to discover themselves para mas makilala din yung sarili nila. Not just as women, but as a person as well na rin. No? So, yun lamang sa akin naalala din, Meryl. Meryl, how's your like, do you have any experience like this or baka may gusto kang i-share? Oo, ayun nga, grabe pa rin talaga yung mga inequalities na nararanasan ng mga kababaihan hanggang sa panahon ngayon, no? Even gaya ng sinabi ni Day Akim, teacher mismo yung nagsabi na lumipat siya. So even in our education environment or education setting, mayroon pa rin talagang gender inequality. And kaya nga na ginagawa natin ito or patuloy natin na pinag-uusapan ito kasi aim natin na mawala yung ganon, yung lumipat ka dito kasi baka hindi mo kaya, 'di ba? Or even kahit sa mga kalalakihan na gustong mag-explore sa yung sa beauty care nga, yung mga ganon-ganon. Kung iisipin natin before pang babae lang, kung gusto naman nila at kaya naman nila, bakit hindi natin sila ipatry, 'di ba? So, ayun, sana mawala na yun, no? Lalo na sa ating mga schools kung saan ito ang mga basic foundation or lugar kung saan tayo dapat malayang nakakapag-explore, nakaka-learn ng kung ano-anong mga bagay. So, ayun nga, no? Um, napaka ano pa rin talaga ng panahon ngayon. Ang daming mga suliranin na kinakaharap ng mga kababaihan. And on a more serious note, andyan din yung domestic violence na siguro trending. Minsan, nagtitrending siya no, sa mga social media, yung mga kwento ng mga kababaihan na na-abuse ng kanilang mga partners, hindi lamang emotionally, no, kundi financially, um, ganun physically, or sexual abuse even. So, ang daming nararanasan na mga ganun na kinokontrol sila ng kanilang mga partners kasi gaya nga ng mga nasabi nyo, no, ang pagtingin sa mga kababaihan ay soft lamang, no, hindi kayang makipaglaban. So, may mga ibang kalalakihan, no, hindi naman din lahat, na ginagamit yun to their advantage na kinokontrol nila ang mga kababaihan at hindi nila binibigyan ng pantay na pagtingin. Gaya nga na sinabi ni Day Akim, no, sa isang relationship, dapat reciprocal, dapat pareho kayong napapakinggan, hindi lamang yung isa. Pero, ayun nga, gaya nga na nabanggit mo, no, yung monthly na talagang out of place yung mga hormones ng kababaihan. Sana naman no, mga kababaihan, hindi natin yung gamitin para sabihin na lagi tayong tama. Kasi hindi rin naman talaga tayo laging tama. So, ayun lang, tama naman yung sinabi ni Day Akin na medyo unawain natin yung mga kababaihan sa time na yun. Pero, ayun, hindi naman siguro tama or hindi siya excuse, no, yung mga hormones natin para sabihin na or ma-justify yung mga
hindi rin masyado kaaya-aya ng mga attitudes natin. So, 'di ba? Agree ka ba dun, Riza? Yes, tama Ate Meryl, no? Kasi kahit ako rin, sinasabi ko rin na parang hindi naman din maganda yung sinasabi na, babae ka, sige, ikaw na lang tama, tama naman kayo palagi. Kasi, human as we are, kasi nga, human as we are, di ba, nagkakamali din tayo. And parang, minsan hindi na siya magandang joke, kasi Yes. parang nakaka-offend na siya. And, yun nga, sabi mo, Ate Meryl, ano, dapat, wag din natin gawing excuse palagi yung parang hormonal change or yung mga ganun-ganun. Kasi, Imbalance. mga hormonal imbalance kasi um hindi rin siya maganda din na ginagamit lang din natin yon na parang excuse sa mga attitude ano natin kasi dapat pag alam natin na mali dapat din tayo maging aware and dapat din nating baguhin yon and hindi dapat natin yon tinatag or hindi dapat natin yung kino-cover up sa pagiging babae natin. Yun, Ate Meryl. Yes, o 'di ba? Agree na agree si Riza. Isa pa na ano sa mga suliranin no na kinakaharap ng mga kababaihan lalo na sa mga bukirin no or malayo talaga sa syudad. Syempre yung ano limited access to healthcare. Ang daming mga kabataan, mga batang ina sa mga bukid na at a very young age ay hindi na sila nag-aaral, no? Instead, ang ginagawa nila ay nag-aalaga ng mga anak nila. And usually, ang mga edad nito, mga teenagers pa talaga, 13, 12, or even younger. And at that very young age, instead of exploring, no, ang kanilang mga pangarap, ay they are forced to stop schooling and mag-alaga na lang na kanilang mga anak. And may iba sa kanila na hindi lang isang anak sa edad na yon, no? May iba sa kanila na tig-tatlo or tig-apat na yung mga anak. And ayun lang, very heartbreaking kasi as a society, dapat pinoprotektahan natin sila, no? And ayun, dapat sana no panawagan sa ating gobyerno na even sa mga malalayo, sana maabot natin yung mga kababaihan or kabataan na yun. Kasi kung sana nabigyan sila ng proper education, no? Na tungkol sa kanilang reproductive health, no? Sana maiwasan yung mga sitwasyon or cases na ganun. And syempre, kung may access lang din sila sa healthcare, gaya ng contraceptives or any other reproductive na mga um, pang-alaga sa kanilang sarili, no, na sana maiwasan yung mga ganong mga sitwasyon. Ayun lang, sana kita tayo, 'di ba, na alam natin na may mga ganitong cases and may magagawa rin talaga tayo, no. So, gaya nga nito ay nagre-raise tayo ng awareness para mapakinggan din or mabigyan ng highlight yung mga problemang ganon. Ikaw, Day Akim, anong masasabi mo tungkol doon? Ayun, no, kasi dito papasok si ano equality versus equity. No, when we say equality, so, kumbaga, ganitong scenario, urban and rural areas. Gawin natin example yung sinabi mo, Diana, na healthcare, assistance or healthcare, tawag nito, ayuda, ganon. Halimbawa, binigyan ng of course, nabanggit ni Daimer kayo na mostly is talaga totoo na nangyayari ito in the rural areas, no, na because of lack of education, lack of awareness, talagang doon umahantong. So, for example, when we say equality, of course, yung urban area is, they're enough, no? Kumbaga, konti na lang yung, konting kembot na lang, they achieve their goal. Unlike si rural is, napakalaki pa talang gap to achieve their goal, no? Pero same sila binigyan ng kumbaga, same sila ng level of ayuda, kung sabihin natin, magkapala ng level of service na binigay. Of course, pagdating kay urban, sapat na yon. Ngunit kay rural kaya, sapat na ba yon o hindi? Yun yung nagiging question sometimes. Although sabi nila equal yung pagbigay, but may mga areas na dito, okay, sapat na. Pero dito, nga part, kulang pa pala. Doon yung sa equality.
Pero kapag sabi natin talagang equity talaga is, halimbawa, si Urban, konting kembot na lang. So, yun yung bali, dadagdagan na lang siya ng konti para ma-achieve yung goal nila. Unlike kay rural naman, na malaki-laki pa yung dapat nilang abutin. So, dito dapat magpo-focus yung ating government, kumbaga, na ibigay yung lahat ganon to contribute for it, to achieve their goal, which is magkaroon ng awareness, magkaroon ng mga sapat na healthcare facilities, no? Para lahat is, kumbaga, walang naiwan. Walang naiwan, lahat nakasabay sa pag-angat, which is yun yung goal natin eh. Not just in our healthcare, but also in our, ano ba tawag yan, in our employment din as well, na kapag patas yung pagbigay, o should I say, kung binigay yung talagang sapat na para sa kanila, na naman siguro at ang problema na mangyayari ganun, walang mag-exist na issue, problem. If, aside sa equality, dapat equity talaga, na hindi lang basta patas, kundi sapat na assistance or services or or resources na ma what is your thought regarding sa sinabi ni Meryl kanina, as well as dun sa sinabi ko rin. Yes, Kuya Akim. Agree ako doon, no, na sa mga sinabi niyo na dapat talagang paigtingin pa or ma-strengthen yung mga yung sex education natin sa mga kabataan, para ma-educate sila ng maayos sa mga bagay na kanilang kakaharapin kapag yun nga, uh, hindi sila naging, ano bang tawag dito, naging protected sa mga bagay na kanilang mga gagawin. And yun nga, sabi mo at ay Kuya Akim na dapat talagang paigtingin pa ng gobyerno yung or yung mga programs and yung mga kampanya para sa pagbibigay ng mga tulong, mga programs, ang mga healthcare, access to healthcare, ganun sa mga rural uh, rural areas natin, Kuya Akin, kasi ako mismo na-experience yan, hindi sa part na gano'n ng mga sa pag-access sa mga contraceptives ganyan, pero nakikita ko din kasi, and ako laking rural area, laking bundok, Probinsya. laking bundok. So, hindi din naman din sa akin kaalaman yung mga teenage pregnancy na ganyan, kasi ma-share ko lang din sa inyo kasi nakakalungkot man, pero um, nung nagka-pandemic, marami talaga dun sa amin yung mga naging teenage mom, and hindi pa siya natigil hanggang ngayon. Marami pa rin akong nakikita ng mga parang mas bata pa sa akin, and maranas lang mga anak. So, um, naaalala ko pa nung nag-conduct kami ng parang survey doon sa isang lugar sa amin. Kasi nung December, supposedly, magkakandak kami ng parang mini Christmas party and parang gift giving sa mga bata doon sa isang area doon sa amin. And um, sa pagkandak namin ng survey, sinabi sa amin ng isang, ng parang head doon sa area na yun, na sinabi sa amin na kapag 17 ka daw at wala ka pang anak, considered na parang, anong tawag dito, yung, yung laon, ano mong term dito, parang matandang dalaga. Yun yung sabi sa amin, Ate Meryl. So, kapag nag-17 ka na daw at wala ka pang anak, parang mako-consider ka na daw na parang laon or parang matandang dalaga. So, parang sabi ko, ganun na ba talaga yung ano niyo dito? So doon ko na sinabi na parang siguro hindi pa ganoon ka ganoon ka-intense yung mga programs na ginagawa ng government para matulungan yung mga or maabot yung mga nasa taas, yung mga nasa malalayong lugar. So yun din yung naging ano ko na sana mas maabot ko sila ng government, or
um, dumating yung time na magiging parang enlightened sila or tama, enlightened kasi meron din namang mga programs pero nasa sa tao din naman yan kasi Ate Meryl and akin, 'di ba? Kapag meron namang mga programs pero parang binabalewala din. So, yun yung ano ko din, na sana din sa mga nanonood sa atin hindi naman din balewalain yung mga programs na gini, parang ginagawa or kinakandak ng gobyerno kasi kahit paigtingin pa din ano ba tawag dito? Kahit strengthen or paigtingin ng mga um ng government or ng health department natin yung mga campaigns sa mga bagay na ganyan, kung hindi din natin i-apply sa mga sarili natin, magiging useless din yung mga efforts na ginagawa ng mga health professionals natin sa bansa. Yes. Yun yan, Ate Mel. Yes, agree, no, na talaga namang may mga programs rin naman and mga batas yung ating gobyerno, no, tungkol sa mga or para sa mga kababaihan, which I think ay babanggitin ni Dayaki mamaya. Pero ayun, sana maging stricto sa pag-enforce nito, kasi hindi naman siya magiging effective kung batas lang siya at walang action na ginawa para doon. So, sana ayun mas mapaigting pa kasi ayun, isa nga sa activities namin sa PsychFest ay outreach program, and yung program beneficiary namin ay ang Crisis Intervention Center dito sa Kidapawan, and yung mga nakatira doon ay mga kababaihan at mga kabataan na victim survivors ng abuse. And isa sa activity namin ay parang nagkaroon kami ng speaking, no? Napakinggan namin sila bawat isa. Gusto ko maging, ganun pala yung title. Gusto ko maging, and then dudugtungan nila kung anong gusto nila maging. So, yun yung activity namin. And very eye-opening kasi ang babata nila, as in ang babata nila, and talagang grabe yung mga experience nila. Nag-mature sila. Siguro kung ako nasa edad na yun, parang hindi ko alam, parang siguro puro laro lang yung nasa utak ko. Pero looking at them at that age, ang mature-mature nila, ang dami nilang wisdom na nasasabi. And siguro dahil yun sa mga experiences na, ayun, naranasan nila nung bata pa talaga sila. Ang dami nilang abuses siguro na nakaharap, ganun. And sana, no, mga kababaihan kasi yun. So sana ma-empower sila, no, and sana in the future, no, mabawasan na or talagang mawala na yung mga abuse against children kasi nakakaapekto yun as a child growing up na hindi maganda yung childhood mo, 'di ba? Naapektuhan yun paglaki mo. So sana mawala na yun para ma-achieve nila yung kanilang mga pangarap kasi nabanggit rin nila na may iba gusto maging pulis, maging doktor, maging abogado. Ang dami nilang pangarap pero ayun nga, unfortunate lang na at a very young age naharap sila sa mga challenges, sa inequality, sa injustice ng ating lipunan. Kaya naman sana mabigyan din sila ng proteksyon o tayong lahat maging equal yung proteksyon natin, lalaki at kababaihan, lalo na sa mga kabataan. So, ayun, napag-usapan natin ang iba't ibang mga issue ng kababaihan, pero siguro maging mas specific tayo pagdating sa ating employment or labor. Ikaw, Riza, baka ma-share ka tungkol doon? Yes, Ate Meryl, sa labor naman or sa workforce natin, nabasa ko na sabi dito ang Philippines daw or ang Pilipinas daw ang may isa sa pinakamababang female labor force sa East Asia and Pacific region. So, sinasabi na kahit gaano pa kaigting or kalawak yung kampanya natin sa women empowerment ay lumalabas sa mga pag-aaral na mababa pa rin talaga yung bilang ng mga kababaihan
na nabibigyan ng opportunity na makapagtrabaho and at mag-earn ng sarili nilang pera para hindi na sila umasa sa kanilang mga asawa or sa kung sino man, and matuto silang tumayo sa kanilang mga sariling mga paa. And yun yung nakikita ko na parang ano pa rin sa system natin, ano kasi kahit yun nga mag-celebrate man tayo ng Women's Month or Women's Day kada March, nandoon pa rin talaga yung gender inequality kasi meron pa rin mga companies na um hindi pa rin talaga sila open sa mga female labor force, kagaya sa siguro sa mga construction, siguro sa mga ganyan, ano kasi siguro parang hindi pa rin sila open. And yun yung purpose natin para sa program, sa episode na ito, ano na dahikayatin sila na magbukas ng mga pinto nila para sa mga kababaihan kasi open na rin na naman tayo and ang mga courses natin sa college, mga ano tawag dito, mga courses na talagang nag-aano ng skills ay open na rin, kahit nga dito sa amin yung automotive na course meron talagang mga babae. So, yun yung hiling natin sa mga ano no, sa mga companies sa episode na ito, na i-open po natin yung mga para mga doors ng opportunities para sa mga kababaihan kasi hindi natin alam, hindi naman sa dinadaw natin yung mga kalalakihan, ano, um, kung sa ibang bansa nga ay welcome yung mga welders, yung mga technicians na mga babae. So, why not i-open din natin yung doors natin dito kasi kung sa ibang bansa nga nakapasa sila, paano pa kaya dito kung sa ibang bansa nga pinipraise or pinupuri yung mga gawa nila, paano pa kaya dito? Yun, Ate Meryl. Yes, yung labor inequality na yan, no, isa rin yan sa factor kung bakit nagkakaroon ng, makonect ko lang sa mga nasabi natin kanina, no, nagkakaroon tayo ng forced migration and human trafficking kasi dito nga sa Pilipinas, hindi masyado nare-recognize, so nafo-force sila na makipagsapalaran sa ibang bansa and hindi natin sure ang mga rules and regulations doon, baka may natatapakan na karapatan para sa mga kababaihan, di ba? Bagamat mas nakikilala sila doon, mas natatanggap sila sa work, pero hindi natin alam kung gaano ba ka-quality yung work nila doon, safe ba talaga sila. Kasi makipagsapalaran lang, isang malaking sakripisyo na yun, no? Sa kanilang sarili at sa kanilang naiwan rin na pamilya. And syempre, bukod doon, ay nakakaapekto rin yung labor inequality pagdating sa domestic violence. Kasi gaya nga ng nabanggit ko rin kanina na isa sa mga pinanghahawakan ng mga ibang mga lalaking partners, no? Kaya kanilang kinokontrol yung babae kasi pagdating sa pinansyal, yung babae nasa bahay lang nag-aalaga ng pamilya, tapos yung lalaki siya ang nagtatrabaho. So meaning pagdating sa finances, hindi balanse, yung lalaki ang nag-i-income. And may mga lalaki na Exactly. yun ang ginagamit nilang rason na parang gina-justify nila, no? Hinuhold nila yung babae kasi sila yung nag-i-income, sila yung may hawak sa finances. So, nagiging dependent yung babae sa kanilang partners in that sense. Oo. So, ayun, sana Oo. mas nabigyan ng um, equality pagdating sa trabaho yung mga kababaihan para mas maging independent sila. Kasi kung kakayanin or kung gusto talaga nilang mag-work, kaya naman talaga nila, no? Kaya sana masuportahan lang yung mga ganun. Ikaw, Day Akim, anong thoughts mo doon? Siguro dahil isipin talaga natin saan ba talaga ito nagmula? Saan ba talaga ito nagsimula? Di ba nga lagi natin iniisip, kung may suliranin, lagi natin iniisip, saan ito nagsimula? Ano yung naging ugat nito? Yun yung mga katanungan. Ayun, babalik ulit tayo, no? Way back in our, ano pa rin, no? Prehistoric times. No? Na talaga, sasabi ko, sila yung nagiging leader.
syempre sila yung nagtatrabaho, sila yung nasa bukirin, then pagdating nila, syempre pagod sila, sino yung ine-expect nila na magsaserve sa kanila, di ba mga babae, mga asawa nila? Which is, doon nagmula tayo sa kultura natin mga Pilipino na yung mga babae is housewife lang, dapat sa bahay, tiga-bantay ng mga bata, ayun, tiga-linis, tiga-luto. Basta mga taga o tiga, ganon. Ganon yung mga term ng mga kababayan before ito yung nasa prehistoric time pa siya. Until such time na nadadala pa rin hanggang ngayon. Although when we say medyo nag-evolve na, but meron pa rin mga instances po, especially sa mga bukid, na kaya sabi ni Day Meryl no na umaasa pa rin sa kanilang mga asawa since kumbaga nakagawian na ng Filipino culture na yung mga babae may wala sa bahay, ganon. So, para sa akin yun yung naging cost eh. Kaya in some part of our country is they still practicing that kind of culture and sa ganong way din kasi parang nade-degrade itong mga babae at mga kababayan. So that is why, yes, may mga kultura na dapat ipagpatuloy, but somehow may mga kultura din na hindi naman sa itigil na, kundi minsan kasi nagiging toxic siya eh na although yes, pwede si babae sa bahay lang, pero minsan kasi nade-degrade. So why not we let our women to explore also for themselves na to contribute something for the community, for the society, ganon. Siyempre, may kanya-kanyang kakayanan ng bawat tao. Then, sabi din nila sa kanila na may mga other courses na nag-offer na pagtingin natin pang lalaki pero may mga babae na rin. Of course, meron na rin yan dito sa university namin, mga electronics, electrical, ganon, mga engineers, so, meron din mga babae. So, it symbolizes na kaya rin ng babae kung ano yung ginagawa ng lalaki. So, yun lamang po. And, of course, ituloy-tuloy ko na dagdag. Siguro um, madugtong ko lang dun sa sinabi mo no na may mga kababaihan din naman talaga na choice nila na sa bahay Oo. lang sila mag-alaga ng kanilang pamilya. And that is a very noble job, maging ina, mag-alaga, mag-nurture ng buhay, 'di ba? And ayun lang, ang siguro panawagan lang natin na magbigay or magkaroon ng labor equality para sa mga kababaihan na nais rin naman magtrabaho. Kasi, ayun nga, gusto nga nila magtrabaho, eh yung mga laborers naman or yung mga employers naman ang may ayaw sa kanila, 'di ba? And Mm-mm. in what grounds? Dahil lang babae sila? Ganon. Mm-mm. So sana hindi ganun yung mindset no ng ating lipunan. Kung gusto ng mga kababaihan at kaya naman nila, then bigyan dapat ng opportunity. So yun lang, madadag ko day Akim. Ayan, no? So, thank you. Baka, Raisa, may gusto kang idagdag? Baka may gusto kang idagdag? Wala na Kuya Aki. Pwede ka na mag-proceed. Hindi na mag-proceed ka na, no? So, parang naging tayo. Then, ayan. So, nung nabanggit talaga, no, meron talagang mga pang-abuso na gaganap. And, lalo sa sinabi ni Mary kaya, no, na minsan they choice to become a mother, na maging housewife. So, kasi naalala ko last time, no, yung sinabi, I don't know kung sino tong Miss World 2017, I think, no, na tinanong siya kung ano yung profession na ang dapat na magkaroon ng pinakamalaking sweldo. 2017 ba o 2018? Somehow, India yung nanalo noon eh. Yung sagot niya is, yung mga nanay. Not, not for the point na yung pera talaga, but they deserve a love and respect. Sabi niya kasi doon na, in order to raise their children. That is why kung meron man daw mga pinakamalaking dapat sweldo ng pagmamahal at respeto, ito yung ating mga nanay, no? Which is mga babae, ayan. So, isang pagpapugay sa inyo at lagi po natin tatandaan, no, na sa kabila man ng mga pang-aabuso, no, ng mga suliranin na na-encounter ng ating mga kababaihan, no, talagang meron naman din mga batas, no, na talagang tumutulong, sumusuporta, o nangangalaga sa ating mga kababaihan. Of course, una-una kayo, no, yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, no, na pinirmahan ng humigit mga 100 mga bansa no, na kabilang sa UN,
na nangakong susuportahan no ang ganitong klaseng batas at ipapatupad sa kanilang mga bansa. Kaya nga sa Pilipinas ay mga batas na kung saan na nangangalaga sa ating mga kababayan. Gaya na lamang ni RA 11210, which is the 105 days extended maternity leave. Ito yung mga kapag nanganak si mother, ayan, meron silang extended na maternity leave, no? Na, kumbaga, tutulong, no? Para makatulong din sila sa kanilang mga anak, no? Na alagaan yung anak nila ng mas mahabang panahon pa before they go back to their job. Ayan. Meron din tayong RA 6725, which is the prohibition of discrimination against women, no? Parang in line din siya sa CEDAW. Of course, kilala itong RA 9262. Ayan. Sino bang di nakakalam sa Bausi dito? Ayan. Ano pala to? Kaya alam itong Bausi, no? To si Raisa. Then, of course, meron tayong RA 7882, itong Assistance for Small Sales Women Entrepreneurship. Ito yung mga magnenegosyo o nagnenegosyo nating mga nanay o mga kababaihan, no, na tutulungan sila nating gobyerno when it comes to their capitals, so yung puhunan nila. Meron din tayong RA 11313, alam ko nakatikit ito sa mga paskilan, no, ng mga ibang offices, which is ito yung bawal bastos, no, na pinirmahan noong 2018. Alam naman natin yung mga catcallings, yung panghihipo, pang-aasar, or yung any action na nakaka-irritate sa mga babae or kahit sinong gender pa, kahit lalaki ka, babae ka, man, as long as naharas ka, na bastos ka, you're subjected, no, na magbayad sa batas. So then, of course, meron tayong Anti-Sexual Harassment Act of 1995, meron tayong Magna Carta for Women, meron tayong mga Anti-Rape Act, ganon, and marami pa pong iba, no? In order for you to be aware, no, our technology is open, of course, open to searching, to to discover or to have knowledge regarding on the laws and policies, no, na talagang pumoprotekta sa ating mga kababaihan. And of course, sa DepEd naman, they have the Anti-Bullying Act of 2013. Di lang to para sa mga babae, kundi para sa mga bata. Para maprotektahan sila sa loob ng classroom, no? And of course, meron din ditong Child Protection Act, no? At Child Protection Policy pala, no? Itong CPP pala, Child Protection Policy, no, ng Department of Education under the DepEd Order number 12, I think, says of 2012. Ayan. Ay, no, DepEd Order number 40 pala, series of 2012. No? Ayan, no, so, ayan, since meron tayong mga batas, no, na nag-exist, and marami at marami pa ito, hanggang sa, kung marami pa po ang kaso ng pang-abuso natin mga kababaihan, ay marami at marami pa rin ang batas ng mga lalaki, mga kababaihan. So, ayan, no, so napakagandang umaga sa ating lahat, no, so, of course, may akong pa-challenge sa dalawang ito. Hi sa inyo. Surprise ito, ha? Ayan, may pa-surprise sa ano ako sa kanila, no, so, ganito yon. I think this question is asked, no, to Rabia Mateo during her time in Miss Universe Philippines. Oo. Siyempre, tatagalogin ko na lang. Pero I think hindi naman siya talagang tugma na question, but somehow na magka-similar siya. Oo. So, kung papipiliin ka, kung sinong babae ang iyong iniidolo, o sino yung mga tanyag na babae, o mga tanyag na kilalang babae sa Pilipinas na gusto ninyong maging katulad ninyo, o gusto ninyong maging kayo, o gusto ninyong iduluhin pa, sino siya, at ano yung influensya niya sa buhay. Yes ninyo? Yes ninyo? Ulitin ko, ha? Kung papipiliin mo kung sinong babae ang gusto mo maging ikaw, ang gusto mo maging idolo, ang gusto mo maging katulad niya, sino siya at bakit, ano yung influensya niya sa iyo? Ano yung impact niya sa buhay mo? So, of course, unahin ko ata si Meryl. Ako talaga, okay. Thank you for that wonderful question. Siguro hindi ako sure if tanyag siya. Pero no other than my mother, of course. Bakit siya? Siyempre sa ilang taon, siguro 21 years, 21 years na ako.
Mula nung namulat ako sa ating lipunan, sa ating society, naging mature ako, mas nalaman ko yung iba't ibang mga issue sa ating paligid. Wala na akong ibang nilook up kundi ang aking mom. No, nilook up na female figure or woman kasi isa siyang leader sa kanyang workplace and Mm-hmm. hinahangaan ko siya kung paano niya kayang i-handle yung mga tao or yung mga under sa kanya, kung paano niya binibigyan ng fair na treatment and respect yung mga tao sa paligid niya. Iniidolo ko siya kung paano niya kami i-handle as a family. Bagamat isa Mm-hmm. siyang very busy person kasi isa siyang working Oo. mom, pero pagdating sa bahay, Mm-mm. prioridad niya pa rin kami. Alam mo yun, hindi niya kami Oo. napapabayaan sa bigat man ng kanyang responsibility sa work, pero pagdating ng bahay ay naalagaan niya pa rin kami. So, in that sense, grabe yung kanyang multitask or siguro may mga sacrifices siya para sa kanyang sarili. Yung mga sinasabi nating me time, siguro ano na lang yan sa mga mothers natin, no? Least na iniisip nila yung me time kasi binubuhos nilang yung sarili nila para sa kanilang pamilya, para sa kanilang trabaho, ganon. And yung pamilya namin, no, may share ko lang, parang medyo ano siya, opposite siya sa the usual family setup na yung tatay yung nagtatrabaho at yung mama nasa bahay lang. So, sa family namin naman, si daddy yung nasa bahay and si mommy yung Mm-mm. nagtatrabaho. And because of that, hinahangaan ko si mommy kasi patuloy niyang binibreak yung gender stereotype or Stereotype. yung gender norms Mm-hmm. na yung Good. babae ay nasa bahay lang pero siya nagagawa niya both, 'di ba? Mm-mm. Magtrabaho and efficient siya sa trabaho niya. And ayun nga, isa siyang doktor and hinahangaan ko pa siya dahil doon kasi may ability siya no na alagaan hindi lamang kami kundi ma-extend yung kanyang pag-aalaga at pag-aaruga, pagmamahal sa ibang mga tao. And I think yun yung isa sa pinaka-powerful na gem or katangian ng isang babae, yung pag-aalaga, pag-nurture ng buhay, at Oo. pag-spread ng positivity sa iba't ibang mga tao. Hindi lamang tao even kasi mahilig rin siya sa pets or sa kahit anong uri ng bagay, living or non-living, talagang compassionate and very loving siya na tao. So, hopefully, ganun din ako in the future. And even today, tinatry ko yung best ko na maging tulad niya. So, yun lang. Ikaw naman, Riza? Syempre, lalayo pa ba tayo? Syempre, yung akin din, Ate Mel, is yung mama ko. Kasi, working mom din siya. Nagtatrabaho siya sa aming barangay hall. And, hindi lang siya simpleng nagtatrabaho doon. Kasi, dala-dala niya yung bunsong kapatid namin. Yung 3 years old kong kapatid. Kasi, walang magbabantay sa kanya. And, hindi rin naman, parang hindi naman namin afford na gawin siya ng magbabantay kasi dalawa kaming nag-aaral ng kapatid ko na nasa college. Nalayo pa kami ng campus and yung dalawa din namin kapatid na mas bata sa amin is nag-aaral din elementary. So, sabi ni mama, dadalhin na lang niya sa trabaho yung kapatid ko. Yun, nababantayan niya and at the same time, nakakapagtrabaho din siya. So, siguro dun pa lang, hindi ko na maano na si mama talaga yung iniidolo ko kasi sa ganung bagay pa lang nakikita ko na kung gaano siya ka-strong. And kapag nauwi pa kami ng kapatid ko sa bahay, parang meron pa siyang time para na parang alam mo yun, parang libangin kami ng kapatid ko, parang divert muna yung attention namin mula sa mga stress dito sa school. So, yun, sa ganung bagay, idol ko talaga si Mama din. Kasi, bukod pa sa, hinahayaan niya kami ng mga kapatid ko na, ano ba ito, na i-pursue yung mga dreams namin, yung mga pangarap namin sa buhay, and tinuturuan niya din kami na, kapag may gusto kang
may gusto kang bagay and may gusto kang abutin na pangarap mo, dapat talagang pagsipagan mo yun. And um, idol ko si mama sa partner kasi hindi niya kami binibaby sa mga ganong bagay. And hinahayaan niya kami na mag-grow sa mga sarili naming mga paa. Um, not to the point na parang pabayaan kami, but to let us learn sa kung ano sa society na para mag-grow kami sa society na sa sarili naming mapaa, sa hindi kami nagde-depend sa kanila. And yun, sa ganung part, idol ko si mama. Kasi kahit um, ang dami niyang ginagawa, um, mga, ang tawag ito, mga funds sa mga barangay. Kasi record keeper si mama. Para Oo. siyang parang kanang kamay sa ng treasurer. So, sila yung ang tawag dito, um, nagka-calculate, parang nagka-calculate ng mga nagastos sa barangay. So, puro summation ng mga pera, ng mga numbers, hinahanap yung kahit maliliit ang kakaunting sentimo, kinakalculate pa niya. And sa bahay, minsan naririnig ko siya na sinasabi niya na parang masakit yung ulo niya, masakit yung, yung parang yung likod niya kasi kakaupo. Mm. So, parang, pero kahit ganon, namamanage niya, nabigyan kami ng time, kami ng mga kapatid ko, yung family namin, makapag family day kumaga din kami minsan sa mga maliliit na bagay, yung simpleng salo-salo lang or yung kaya gumawa kami kunwari ng shake ba kasi Mm. napakainit. So sa ganung bagay, idol ko si mama kasi namumultitask niya yung lahat. Bibigyan niya kami ng time, nakakapagtrabaho siya, and nami-make sure niya rin na ah nami-make sure niya rin na yung bahay namin is maayos kahit yun nga wala kaming mas matatandang anak niya, and yung natira lang sa kanya dun is yung mga makukulit namin mga kapatid, nami-make sure niya na maayos pa rin yung bahay and organized pa rin Mm. yung mga bagay-bagay sa bahay. Yun lang. Sana nasagot namin yung question mo. Ako na ba? Ako na ba, Day? Go, Turn ko na Dai. ba to? Of course, wala yun, no? Kasi ano, pero may dalawa kasi yung ano ko eh. Yung for myself, of course, for my family rin as well. So first, of course, my mother, no? So doon talaga ako na-touch kay Miss World, ano talaga, no? Yung sa kay Miss World 2018 at 2017, sabi ko kanina na, yes, hindi naman sikreto sa lipunan o sa other friends ko that I grew up with my one parent only. And that is, yun yung feeling ko as my thesis, no? Ano, kumbaga parental separation of students' perspective. So, si mama pa lang, no, since she's also a lawmaker, no, in our tribal community, no, parang doon ko na ano talaga na, kung ano yung tama ipaglaban. Kung ano yung sa tingin mo na para sa lahat, gawin mo. Huwag kang magmakasarili. Huwag mo masyadong isipin yung sarili mo na ano, especially sa mga dilemma. Always think yung ibang tao naman. And yun yung lagi ano, siyempre, morning ata, may isang day na magja-duty pa siya sa tribal office, and after that, maglalabada pa siya sa regular amo niya, ganun, and narito siya sa bahay, pagod, ganun. Kaya nga minsan sabi ko, ako na lang maglalaba. Para sa ganun is, mabawas-basa yung mga gawain niya sa bahay, ganun. Kasi yung ibang kasing parent, no, if ibang parent pa yun is, after nag-separate ng parent, after niya nakipag-separate sa partner niya is, maghanap na ng other partner just to sustain the needs of her and the needs of the other family as of her children as well. Kasi yun nga, talagang mababa yung tingin sa mga babae. No? Even this, although medyo nare-reduce pa niya, but still, it's still existing. Pero si mama kasi is, hindi talaga siya nag-asawa. Kumbaga, mas nagpo siya sa amin, mas tinuon niya yung attention, mas tinuon niya yung attention niya sa amin, which is, ayun, kapalaki niya kami ng tama, ganon. Ngayon is, of course, my brother is graduating na siya next ko na naman. So, parang
parang kami yung parang ano, yung tawag nito, yung parang something like naging tropeyo dyan na kahit wala siyang kaano sa buhay, wala siyang kasangga sa buhay, like a father, ganon. At least, napalaki na kami ng maayos. So, ganon yung sa side ng mother ko. And another one is, yung ano, of course, no, yung lagi ko na ano talaga as a historian talaga is, of course, si Pura Villanueva Calao, if nakikilala nyo siya, guys, no? So, Pura Villanueva Calao is the first beauty queen in the Philippines, no? Tibiyak ko lang yan. Uh, um, ano na siya kinan as, ano, as the Queen of the Orient, no, during the Manila Carnival Festival. So, which is, yung advocacy niya is women's suffrage. And in 1937, nagtagumpay siya when former President Manuel L. Quezon signed a law that allows all women to vote, no, which is may malaking contribution doon si Pura. And kumbaga yung how many years niya na ipinaglaban yung women's suffrage. And that year, finally, na siya nag-sponsor siya dun sa batas na yon is, ayun, naging successful siya. Kumbaga, just like may man, no, kung alam mo kung tama ka, gawin mo, huwag kang matakot. No? Just like a lawmaker, kung alam mong may mali sa isang organization, do your best, ituwid mo kung ano yung mali. No? So, parang dalawa sila na, parang nag-merge sila, equals me, gano'n. Wow, gano'n, no? So, ayan, isang napakagandang araw, no, sa ating lahat, no? Kung medyo heavy-heavy itong challenge na to. So, ayan, hindi ko na ito patatagalin pa, Day Meryl, no? Mahali mo bang ilahad lahat ang ating mga napag-usapan sa oras na ito? Yes, sure. Napasarap yung ating kwentuhan, kaya napahaba yung ating oras. At syempre, kahit pa man ganun, para sa atin, short pa rin yung time para ilabas natin yung lahat ng gusto nating masabi. Pero anyway, maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nakinig sa ating episode ngayong hapon. Syempre, kasama ko si Riza, si Akim, at syempre ako po. At ang ating napag-usapan ngayong hapon, walang ano ba, walang mas hihigit pa no sa importance ng mga kababaihan. At ngayon na buwan at kahapon ay sinelebrate natin yung Women's Month at Women's Day. So ayun nga yung mga napag-usapan, syempre ano ba para sa atin yung mga kababaihan, or nilook back natin, no, isinalaysay ni Dayakim yung history kung bakit nagkaroon tayo ng Women's Month or Women's Day ngayon na panahon, no? From before Mm-mm. na hindi pantay yung pagtingin sa mga kababaihan, and even now, hindi naman ganun talaga kapantay pa, pero may improvement na nangyari. Unti-unti nagkakaroon or nabibigyan ng platform ang mga kababaihan para makapagsalita or ma-exercise yung kanilang mga rights. At syempre, Mm-mm. para maging mas aware tayo, no, nabanggit rin or napag-usapan natin ang tungkol sa mga suliranin na hinaharap ng mga kababaihan. Andyan ang domestic violence, andyan ang forced migration and human trafficking, andyan ang limited access to education and healthcare, and syempre, poverty. And syempre, more specifically, pagdating sa ating labor and employment or workforce, andun yung inequality sa pagbibigay ng opportunity sa ating mga kababaihan. Kahit pa kaya nila, pero may mga employer na hindi sila hinahire dahil babae sila. So, ayun, isa sa mga eye-opening, no, na mga situations para sa atin. And isa pa ay na-mention din ni Day Akim, no, maraming mga batas mga batas or mga ano ba, mga basta yun, yung mga nabanggit ni Day Akim na Mm-mm. mga pwedeng makaprotekta or mga nakakaprotekta talaga sa mga kababaihan. Pero more than that, it is our mindset talaga yung dapat nating baguhin, no, na uh, sana matingnan natin yung mga kababaihan in an equal light, na kaya nila kung ano man yung kayang gawin ng mga kalalakihan, no? Hindi dahil babae sila, Mm-mm. hindi na sila Oo. pwedeng
gumawa ng ganito, ganyan, hindi nila kaya ang ganito, ganyan, no? Sana bigyan natin ng equal na pagtingin yung ating mga kababaihan. And syempre, tayo bilang mga kababaihan rin, gawin nating mindset na kaya din talaga natin kung ano yung kaya ng mga kalalakihan. Kasi it starts within us. Kung hindi tayo maniniwala sa ating mga sarili, sinong maglalaban no ng ating mga karapatan. Syempre, dapat magsisimula 'yun sa ating mga sarili. Kaya naman, I hope na maging empowered tayo lahat at isulong natin ang ating mga karapatan. Bigyan natin no tayong lahat as a society, buksan ang mga pinto ng oportunidad para sa mga Mm-mm. kababaihan at syempre, i-celebrate all forms of women. Mga women na nagtatrabaho, mga women na nasa bahay lang, nag-aalaga ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga anak, mga women na choice nila na hindi rin magkaanak, 'di ba? Choice nila na maging single lang. Sa mga Mm-mm. kababaihan rin na napanganak biologically female at sa mga kababaihan na hindi pinanganak biologically female. All forms of women are celebrated this month. Kaya hopefully no, um, ma-realize talaga natin ang importance ng kababaihan sa ating panahon at lalong-lalo na para sa ating pag-unlad in the future. So, yun lamang, Day Akim, for announcements. Ayan, no, for our announcement, of course, bilisan ko na po ang Kalambag ay napapanood every Saturday po, 1 to 2 p.m. po yan. So next week, abangan nyo po ang susunod na episode at malalaman nyo po yan, no, so sa pagla-like and share, no, and follow ating Kalambag, official Kalambag Facebook page po for more updates. And aside from Kalambag din po, we have our Senior City po. Every Saturday din po yan. Mamaya po yan, no? 7 to 8 p.m. And of course, every Wednesday din po, meron din po tayong inclusion or intonation, no? Na mapapanood every Wednesday rin po, 3 to 4:30 p.m. po. At abangan nyo po yan, no? Pag-subscribe lang din po ang official Facebook page po ng Inat Philippines, no? Para ma-update po kayo sa mga activities and other events po nila na sa ganun ay welcome din po kayong makasali doon. And of course, in order for us to end this, of course, session, ayan, nandito pa naman yung dalawa, no? So, ayan, gusto kong sabihin ninyo na, no? I am women, of course, I'm blank. Okay lang ba yon? For the last time? Ayan, Okay. unahin natin si Meryl. Okay, sige. I am a woman and Mm-mm. I am strong, I am fearless, and I can do anything I want to do. Sige, ikaw naman, Raisa. Hindi mo ba si Raisa? I guess, no? So, Baka ako na nahirapan lang na at naman sa ano, Day. Yes. sige, ako na lang, no? Oh my God, women ba ako? Sige na lang. Sige. I am women only, but I am a woman that would change the world, that would break stereotypes, and of course, to empower other people. Ah, so ikaw naman, Raisa. Perfect. Raisa, yan, Nakagaling Hello si naging tanong. po. Riza. Oo. Ito Tumawa last po kasi challenge na si lang Mama, natin, Raisa. pinadala ako ng ulam. Wow! Ayan, Raisa, last chance na to, Raisa, no? Last segment. Kumbaga, sasabihin mo, I am woman, of course, blank. Game? Sige, go. Okay. I am a woman, of course. Sinasabi nila, tama ako lagi. Okay ba pala? Pero ano Oh, naman, cute. sarcasm. Uh, so, ayan po, no? Kasama natin si Meryl and si Raisa. And of course, yours truly, Akin, no? At ito ang Kalamba. Kalambag!